Mangungusap ako saglit, tapos gagamitin natin yung mas mahabang oras para gawin nating practical yung ituturo ko ngayong gabi. Kung makikita nyo sa yung ilalagay nila mamaya dyan, ang nakalagay doon is the protocol of intimacy. May dalawang word dyan na medyo malalim, medyo technical yung nagamit kasi hindi ko talaga mahagilap kung ano yung mas mababaw sana na salita. Pagka sinabi nating protocol, yun yung pamamaraan or yun yung dapat mangyari para makarating ka sa ganitong kalagayan. Yun yung ang tawag doon, protocol. So halimbawa, pagka sa internet, may mga protocol dyan na tinatawag. Hindi mo po pwedeng i-access yung isang website na hindi ka dadaan doon sa protocol ng website na yon. So ngayong gabi, pag-uusapan natin ano yung mga protocol or ano yung mga pamamaraan ng yung tinatawag naman natin na intimacy is yung kalapitan mo or gaano ka kalapit, gaano kalalim, at gaano kalaki yung relasyon mo sa Diyos. At ano ang magiging bunga nun. Makipagbukas kayo sa akin sa libro ng Song of Solomon. So kung nakikita nyo dyan, ang nakalagay is son or mahaba kasi yung title nung sulat na yon na ang libro na yon ay isinulat ni Haring Solomon o ang tawag din sa kanya is mangangaral or the preacher na ang isang libro niya is yung librong the preacher is actually yung Ecclesiastes at yung siya din yung nagsulat ng libong Proverbs. So marami sa nandun sa libro ng Proverbs, sinulat ni Solomon at siya din yung gumawa or nagsulat doon sa libro ng mangangaral or yung Ecclesiastes. Kasi yung libro ng Ecclesiastes naman ay yung mga karanasan niya. Matalino siya, pero dahil wala siyang karanasan, so sinubukan niya yung iniisip niya at nakita niya yung dulo ng mga sinubukan niya. At yun yung sinulat niya doon sa libro ng mangangaral. Ang kasunod niyang libro is yung Song of Solomon. Dito sa libro na to, kaya hindi gaanong nabubuklat ay dahil sa dami ng ginamit niya na malalalim na talinghaga. Hindi siya nagsulat na parang yung normal na manunulat na kapag binasa mo, yun na yung makikita mo. Sa libro na to, lahat halos ng ginamit niya katulad ng verse 2 na to, let him kiss me with the kisses of his mouth. Yung sinabi niya na yan, kapag pinag-aralan mo sa English, ang tawag dyan allegory. Hindi siya diretso na yan ang ibig niyang sabihin. Kaya maraming naliligaw na eto, ganito siguro to, ganyan. Pero actually, allegory yan. Ibig sabihin, hindi yan ang yung gusto niyang sabihin. Tapos, for thy love is better than wine. It is a hyperbole. So, kung yung mga major ng English dito, kung gusto nyong matuto doon sa mga sinasabing hyperbole, allegories, yung mga yon na hindi masyadong kung tinuturo mo nga sa school yun, halos walang gustong makinig sa'yo. Yun yung mga nakatago dito. At bago ko simulan, dahil eto medyo mababaw lang naman siya. Mababaw na gusto nating kalkalin. Ano nga ba yon? Una, gusto kong sabihin sa inyo na tayo, ang ating Diyos ay Espiritu. Sinong nakakaalam nun? Na ang Diyos natin ay isang Espiritu.
Amen. Ang tawag sa kanya ni John is the Father of Spirits. Pero sa pagkakasulat na to, ang sinasabi ni Solomon, he is referring to a spirit and is a king. So ang tawag dyan is the King Spirit. Ibig sabihin, kung gusto mong i-please ang Diyos, kailangan alam mo na siya is Espiritu. Ang tanong, paano mo i-please ang isang Espiritu? Kapag ka ba kumanta ka, na-please na ba siya? Kapag ka ba tumayo ka sa harap at nag-preach ka, na-please na ba siya? Hindi. Dahil kung paano mo i-please ang tao, hindi ganun ang mag-please sa Espiritu. Kaya kung gusto mong i-worship ang Diyos, kailangan unang matutunan mo na siya ay Espiritu. At merong 5 bagay na lahat ng Espiritu, yun ang dinedemand sa bawat lumalapit sa kanila. Pero ang kakalkalin natin ngayong gabi ay isa lang dun sa 5. Dahil nasa series tayo ng revival, isa dun sa 5 na ninanais ng lahat ng Espiritu, na lahat ng lumalapit sa Espiritong yun, kailangan niyang malaman at magawa. Para kapag gusto ng Espiritu na yun, i-manifest ang kanyang sarili. Dahil ang bawat Espiritu, gusto nila na ma-manifest ang katauhan nila. Kaya maalala nyo kapag may tao na sinalihan ng demonyo, di ba? Nagwawala. Bakit? Yun yung katauhan nung espiritu na yon na sumapi sa isang tao. Kaya kapag gusto din nating i-manifest ang Diyos, may susi. At yun pag-uusapan natin ngayong gabi. Handa na ba kayo? Hindi kayo magagalit? Ang sabi ng ating teksto is, let him kiss me with the kisses of his mouth. Hatiin ko siya muna sa 2. Let him kiss me. Para maiparating ko sa inyo yung isang aspeto ng bawat espiritu, na ang bawat espiritu, kung gusto mo siyang pagsilbihan at gusto mong makita ang kanyang kaluwalhatian, ang unang-una na gusto niya at kailangan mong gawin is to desire that spirit. Kaya ang sabi nung sumulat sa aklat na to, sabi niya, let him kiss me. Ibig sabihin, ninanais ko siya. Personal. Kaya ginamit yung word na kiss kasi gusto niya na i-desire niya yung espiritu na yon personally. Walang hadlang, walang bagay na pupwedeng humadlang sa kanilang pagitan. Bagkus, anuman ang hahadlang, kasi ganito, kaya ginamit din yung word na kiss because a kiss is a very personal and intimate matter. Kung gusto nating maintindihan, halimbawa, yung isang manliligaw, gusto mo bang bigla kanyang hahalikan? Diba? Kapag kayong lalaki, bigla niya hinalikan yung babae, ang matatanggap nun, sampal. Baka hindi lang sampal. Baka meron pang abiso galing korte. Diba? Kaya yung word niya na ginamit dito, hindi siya makakuha ng personal na ipakita niya yung desire niya upang yung espiritong yun lumapit sa kanya. So ang unang-una, na key upang kung gusto mong i-worship ang spirit, unang-una, i-desire
mo muna siya. That there must be, ibig sabihin, dapat magkaroon kayo ng malalim na ugnayan sa pamamagitan ng lahat ng iyo. Gusto mo siya. Pero hindi ibig sabihin na kapag kaninais mo yung King Spirit, lalapit siya sa iyo. Hindi. Kaya ang tawag sa kanya, King. Lalapit siya sa iyo kung gusto niya. Parang ganito. Pag ba may nakita ka at gusto mo siya, lalapitan ka ba niya agad? Hindi. Gusto niyang munang makita na yung effort mo, yung pag-desire mo sa kanya ay totoo. Alam ko ang nakakaintindi sa akin yung mga kababaihan. Kaya ang sabi niya sa pangalawa, with the kisses of His mouth. Ibig sabihin, walang ibang i-desire, walang ibang, ano bang Tagalog ng desire? Naisin. No? Yun yung pinakamababaw na po pwede nating nasain. Yung kapag ka kasi sinabing nasain, mababaw siya kumpara sa gustong iparating ng salita. Kapag ka kasi sinabi mong nasa sensual, ibig sabihin, gusto mong sensual, hindi ko makuha yung Tagalog nung word na yon. Ang gusto ng word, gusto ng isang espiritu is to desire yung attribute niya, na yung attribute niya na yun maging personal sa'yo. At pagka nakita niya na yung dinidesire mo sa kanya is naging buo na sa'yo, ibig sabihin, gusto mo siya personally. Walang po pwedeng humadlang. Para baga yung na-in-love. Na kahit ilagay mo sa baul, makakalabas. Yung mga na-in-love lang yung nakakaintindi nun. Kaya yung pag-desire niya, so may 4 na level ng desire. So, ibig sabihin, may 4 na level kung gusto mong makita or kung gusto mong naisin ang isang espiritu, may 4 na level. Una, yung willingness. Your willingness to open your personality. Ibig sabihin, your desire for intimacy. Let Him kiss me. A desire for a personal intimacy. Pangalawa, with the kisses of His mouth. Na hindi lang maging personal na intimate, maging directly intimate kayong dalawa. Na yung kapag ka binanggit or narinig mo yung boses ng Espiritu na yon, alam mong siya. Na pagka nakita mo yung ibang mga bagay, parang wala sila dahil gusto mo yung dinidesire mo na Espiritu. At ang rason niya, sabi niya, for your love is better than wine. So yung kinumpara niya, na kapag ka naging close siya, pagka dinesire niya yung espiritu na yon, pangalan nito, yung ginamit niya is love. Pero by this time, hindi pa niya nararanasan yung pag-ibig na ninanais niya doon sa espiritu na yon. Or doon sa beloved niya. Doon sa gusto niyang mahalin, hindi pa niya nararanasan. Pero sabi niya, kasi alam ko na yung pagmamahal mo, pag nakuha ko ito, mas better
kaysa sa wine. Ano yung wine? Bakit niya ginamit yung kinompare yung pag-ibig sa wine? Kaya ang ginamit dito sa salita na to, ang tawag diyan hyperbole. Hindi siya, kumbaga parang kinompare and contrast niya yung love and wine. Yung mga hindi manginginom, katulad ko na hindi naman ako umiinom, ang hirap kong intindihin, ano ba yung nandun sa wine na kahit, halimbawa yung manginginom, kahit ikulong mo, makakahanap ng paraan para makainom. Meron nga akong kilala dati na hindi siya pupwedeng magtrabaho na walang laman yung kanyang bag na alak. Pero gusto niyang magsilbi sa Diyos. Actually, isa siya sa mga naging, kaya nagkaroon ng Methodist doon sa lugar namin dahil sa kanya. Pero hindi mo siya mapalabas sa bahay kahit harangan na nung misis kasi ayaw na ng misis uminom, wala siyang dala pag lumabas. Pag nakalabas, kahit hindi siya binigyan ng pera, sigurado may laman yung bag. Kaya ako, actually, nung binabasa ko to, hindi ko talaga maintindihan bakit kailangan yung wine at yung love. Yung wine it represents joy and rejoicing. Ibig sabihin, nire-represent niya yung, alam nyo, kapag ka may pista, sinasabi nila na hindi masaya yung pista pagka walang alak. Tama? Pagka may party, pag sinabing may party, laging may alak. Bakit? Yun yung satisfaction, yung kaligayahan, at yung kabuuan ng isang manginginom. Alam nyo si Solomon, kahit siya napakatalino, nung nakita niya na yung alak nakakasama, at walang ibang makapagturo sa kanya kung ano talaga ang magiging epekto nun pagka siya'y manginom, kaya ginawa niya, uminom siya ng uminom. Hanggang nakita niya na, yung panginginom pala kahit masaya kapag uminom ka. Kasi kapag ka may problema ka, uminom ka, mawawala yung problema, hindi mo maiisip na may problema. Pagka malungkot ka, uminom ka, mawawala yung lungkot mo kasi natutunan ni Solomon yun. Kaya nung sinulat niya to, na kinumpara niya yung pagmamahal, yung lover niya, na yung lover niya is the God of Israel. Yung King Spirit na yun. Nung kinumpara niya, na kahit pala uminom ka, yung satisfaction na maranasan mo doon, hindi po pwedeng ikumpara kapag ka nandoon ka sa presensya ng Diyos. Yun yung sinasabi niya. Kaya pagka dinesire mo siya, dapat unang matutunan mo, huwag mo siyang ikumpara sa mga bagay na nahahawakan mo. Huwag mo siyang ikumpara sa mga bagay na sa tingin mo mas malaki siya, mas malaki yung nakikita mo or nahawakan mo kaysa siya. I-desire mo buong puso at buong lakas, buong kaluluwa, upang siya makita mo na yung pagmamahal niya higit nga sa lahat ng pupwedeng makuha mo. In verse 2, in verse 3, ang sabi niya, because the savor of thy good ointments, thy name is as ointment poured forth, therefore do the virgins love thee. So parang, kapag kabinasa mo yung una, saka yung pangalawa,
Parang ang layo. Kasi nung una, you desire, di ba? You desire the Spirit so that that attribute of the Spirit will manifest sa iyo. Yun yung protocol. Hindi mo maipapakita or yung espiritu na yun, hindi niya maipapakita ang kanyang attribute. So halimbawa, sinabi natin, God is powerful. Pero kung walang vessel na nag-desire sa kanya upang yung power na yun mag-manifest, ibig sabihin, that remains to be seen. So, dito naman, sabi niya, because, kaya niya dinesire, kaya niya dinidesire na yung intimacy nilang dalawa is talagang mabuild directly, personally, intimate. Kumbaga parang walang pupwedeng mamagitan sa inyong dalawa. Kasi ang sabi niya, because the savor of thy good ointments. Now, meron ditong nakatago na nakatotohanan. Alam nyo ba na kapag tayo'y nananalangin, ang ating panalangin ay hindi yung napupunta sa realm of the Spirit, yung naririnig ng Espiritu ay hindi yung sinasabi mo. Ano yung nandun din? Ano yung, kapag ka nanalangin ka, akala natin dahil ang gaganda ng mga salitang binitawan natin sa panalangin, ay talaga naman yung Espiritu ay talagang Hindi. Dahil ang panalangin, natatanggapin ng isang Espiritu is called a savor, a fragrance. Ibig sabihin, ano yung amoy ng yung panalangin? Paano natin malalaman na ganun yun? Kung basahin nyo yun doon sa Revelations chapter 5, makikita nyo na yung lahat ng panalangin, umaakyat siya sa Diyos as a fragrance. Ibig sabihin, yung desire ng author na to, nakita niya na ang pananalangin pala hindi sa pagalingang magsalita, kundi ano yung flavor, ano yung fragrance na umaangat doon sa presensya ng Espiritu na dinidesire mo. Ibig sabihin, kaya sabi niya dito, thy good ointments, bawat isa sa atin in the realm of the Spirit, may kanya-kanyang amoy. Ibig sabihin, kapag alam nyo ba na may mga espiritu na makikilala mo sila dahil din sa amoy, kasi may mga mababaho talagang espiritu. And tayo, kaya kapag tayo'y nananalangin, kailangan mabago yung kaisipan natin na, ay, narinig ko si pastor, ganito siya manalangin. Ganun siguro talaga manalangin. No, hanapin niyo muna ano yung espiritu na yun na gusto nyo sa kanya manalangin. That means you desire first. Nasain mo muna yung espiritu na yun at nasain mo kung ano yung bango, yung ointment, yung fragrance na ibibigay niya sa'yo. Kasi yung fragrance na yun yung offering mo sa kanya. Medyo, inano ko to kasi nasa prayer and fasting tayo. Ibig sabihin, gusto kong ituro sa inyo, sa bawat isa sa atin, na ang panalangin, hindi nakukuha sa padamihan ng salita. Ang panalangin, yung sagot ng panalangin is based doon sa flavor. Ano yung amoy ng panalangin mo pagka siya'y umangat sa presensya ng Espiritu na gusto mong sumagot sa panalangin mo? So, i-unlock natin yung dalawa dito kasi may dalawa rito na binanggit. The good ointments, the savor of the good ointments of who?
Kasi sabi niya, the savor of thy good ointments. Ibig sabihin, merong ointment na ibibigay ng sino? Yung dinidesire mo na espiritu. And that ointment, yun yung tinatawag na anointing. Di ba pagka may mga naririnig nyo siguro, Lord, give me the double portion of anointing. Actually, yung hinihingi mo na yon, kung hindi mo naiintindihan kung anong sinasabi mo, nagtataka sila kasi walang umaangat na flavor doon sa presensya ng Espiritu. Kasi hindi mo alam kung ano yung hinihingi mo. Kaya yung ointment niya, ang magbibigay kasi ng ointment na yun is yung Espiritu kung saan siya yung dinidesire mo para magkaroon kayo ng intimacy. And then, thy name, sabi niya, yung pangalan mo is as ointment poured forth. Ibig sabihin, yung pangalan na sinasabi dyan is the identity of the Spirit you wanted to be intimate with. Ibig sabihin, yun yung identity, yun yung opisina, yun yung kabuuan ng Espiritu na yun na dinidesire mo. Alam nyo ba sa libro ni Daniel, nung sinabi niya, and they that know their God shall do exploits. They are strong and do exploits. Hindi niya sinabi doon na yung word na yun is para lang sa Diyos. No. Kahit sinong espiritu, kaya maalala nyo, di ba may mga, siguro kung naririnig nyo yung mga albularyo, na pagka may nagkasakit, oy, dalhin mo sa ganito, alam niya magagamot niya yan. Tama? Alam ko, hindi lingid yun sa inyo. Kaya pagka may nagkasakit, minsan, instead na itakbo sa ospital, itinatakbo muna kay albularyo. Kasi yung albularyong yun, nakilala niya yung espiritu na pinagsisilbihan niya. Kaya alam niya na yung espiritu na yun, merong kakayanan na ganito. At dahil yun yung desire niya, nagmamanifest yun sa kanya. Dito nakatago yung mga ganong kaalaman. Kaya kung manalangin tayo mamaya, let your desire. Sino ba yung dinidesire nyo? Ano ba yung ointment na alam nyong meron siya? Ibig sabihin, ano ba yung anointing nung espiritu na yun na dinidesire nyo? Upang yung ointment na yun, kapag pinor out niya yun, habang nananalangin, yung ointment na yun, yung bango na yun, ay siya namang aangat doon sa place of the answered prayer. Dahil hindi sa lahat kung saan ka mananalangin ay nandun ang sagot. Hindi. May specific, kung kakalkalin natin yung Biblia, may specific place where prayer are answered. Ibig sabihin, merong lugar kung saan ang mga panalangin pagkaumangat, pag ito yung amoy ng panalangin mo, the Spirit is drawn dahil dun sa amoy. That's why the aroma or the savor of the ointment that King Spirit poured, at yung pangalan niya, yung pangalan ng King Spirit na yun yung magpapalakas, yun yung magdadala sa'yo. Kaya sabi niya, poured forth. Ibig sabihin, yung kasalukuyan niyang ibinubuhos sa'yo, yun din yung dapat na oras mo para sabihin sa Kanya yung mga kagustuhan mo. Sa mga may asawa na intindihan to, na kapag yung intimate na pag-uusap nyong dalawa is kung kayong dalawa lang at tahimik ang lugar. Tama ba? Na kahit minsan, kung yung intimacy ninyong dalawa, kahit maingay yung likod, parang feeling nyo, yung mundo umiikot lang sa inyong dalawa. Naintindihan ba natin yon? Ito yung sinasabi niya.
At ang epekto nun, sabi niya, dahil doon sa intimacy na yon, akala mo, kayo lang, ikaw lang, at saka yung espiritu na yon. Pero dahil yung intimacy ninyong dalawa, ang nagiging epekto niya, yung teritoryo kung nasaan ka. Yung mga tao na nandoon, ang tawag sa kanila mga virgins, ibig sabihin, yung mga wala pang muwang. Ibig sabihin, yung mga hindi pa talaga natatakan, na hindi na mga bata, mga matatanda, yung pure. Yung word na virgins niyan, ang tawag doon, yung mga pure, yung mga innocent. At dahil doon sa amoy na naibuhos sa'yo during that intimacy with that Spirit, yung mga tao na nandun sa teritoryo, they will begin to love that same Spirit that you are intimate with. Ibig sabihin, dahil napalapit ka doon sa Espiritu na yon, yung fragrance niya, yung amoy niya, yun yung dahilan kung bakit mapapansin mo may mga pumupunta sa church. Hindi naman namin alam ko walang tumawag sa kanila, pero kusa silang pumupunta. Bakit? There is a fragrance, there is a savor. Ibig sabihin may amoy na sila mismo hinahanap nila kung nasaan. Naintindihan niyo pa ba ako? Andito ba kayo? O para hindi masyadong, next, yung last verse na, para and then, balikan natin mamaya. And then, dahil nagkaroon na sila ng intimacy na dalawa, ang sabi niya, draw me. Draw me. Ibig sabihin, kahit na anong kagustuhan mong mapalapit or lumapit sa Diyos, or to the King Spirit. Kapag ka sinasabi kong King Spirit is yung katayuan ng Diyos bilang isang hari. Kapag ka hindi kanya tinawag, pag hindi kanya binitbit or hindi kanya tinawag na halika na, kahit anong gustuhin mo para mapalapit sa kanya, hindi ka makakalapit. Kaya ang panalangin niya, nung natutunan niya na meron palang ipinagkakaloob. Meron palang savor. Yung savor na yon, ginagawa ng dalawa, the name and the ointment. Ibig sabihin, there must be the Word and the Spirit. The marriage of the Word and the Spirit, or the name and the ointment. At kapag ka nakuha mo yon, na kailangan meron yung name na ma-poured out sa'yo, at meron yung ointment. Balikan ko lang para maintindihan natin to. Maalala nyo ba yung history ni Hadasa? Hadasa. Esther. Because the name of Esther is actually Hadasa. So mas kilala natin siya sa pangalang Esther. Now, si Esther, may nagbigay sa kanya ng oil. No? Ang sabi nung nagbigay sa kanya ng oil, huwag mong problemahin kung ano yung gusto ng hari. Huwag mong problemahin kung anong kolorete ang ilalagay mo sa mukha mo. Red ba yan? Pink ba yan? Masyado bang red yan? Konting-konti lang. May foundation ba yan? Kasi, syempre sa mga babae, napakahalaga sa kanila yung nakikita sa salamin. Tama? Kaya alam ko sa bawat bag ng babae, lalo na kapag medyo bata pa, laging may salamin. At bago bababa sa jeep, kinukuha yung salamin. Bakit? Because conscious sila kung kanino sila haharap. So, in the case of Esther, may nagbigay sa kanya ng oil. At ang sabi sa kanya, huwag mong problemahin
kung anong kolorete, anong style ng buhok, kulot ba yan, mahaba ba yan, merong tirintas ba na gano'n. Huwag mong problemahin. Ang gagawin mo lang, gamitin mo yung oil, ipahid mo sa buong katawan mo sa loob ng 1 taon. Kasi binigyan sila ng 1 taon para magpaganda ang bawat babae at pagkatapos nun, haharap sila bawat isa sa hari. Kapag ka nakita ng hari na maganda yung babaeng yun, siya magiging reyna. So, ibig sabihin nun, hindi po pwedeng lumapit yung babaeng yun hanggang the king draw them. Yun ang ibig sabihin nung draw me. And in the case of Esther, dahil faithful siyang naglalagay lang ng oil. Hindi siya naglagay ng kolorete sa mukha niya, or yung kolorete sa buhok niya, or naglagay ng mga sangkatutak na mga alahas. Pagdating niya dun sa hari, yung amoy na dulot nung oil na pinapahid niya sa katawan niya, hindi siya matanggihan ng hari. Ba't ko sinasabi yon? Because the intimacy, yung intimacy na magbubuklod upang magkaroon ng bunga is dahil sa amoy ng ointment and the name. Ibig sabihin, the work of the Holy Spirit and the work of the name. Kaya sabi ko kanina sa atin, na bawat isa sa atin, in the realm of the Spirit, may kanya-kanya tayong amoy. Kaya kung faithful tayo na nag-a-apply nung ointment katulad ni Esther, time will come when the king will say, come. Kaya sabi niya, draw me. At ang epekto ng draw me is revival. Makita nyo, we will run after thee. Sino ba yung nagkaroon ng intimacy? Yung tao na nag-desire dun sa espiritu na yon hanggang makita niya na mayroon palang amoy na gusto ng espiritu na yon, at yung amoy na yon nanggagaling sa pangalan ng espiritu na yon, at yung ointment. At nung nakita niya yon, inaantay na lang niya is the drawing near. At nung tinawag na siya, ibig sabihin, their intimacy becomes close. Ang epekto nun, their territory, lahat, sabi niya, we will run after thee. Naintindihan ba natin? Gusto nating magkaroon ng revival, yes. And that is a noble pursuit. Pero pagka ang dinidesire mo is the revival, hindi yun yung protocol. Ang protocol is intimacy with the Spirit, so that Spirit will pour out His name and His ointment upang magkaroon ka ng bango na kapag ka yung amoy mo sa Kanya, hindi siya makatanggi. At ang epekto, when the word now comes, come. Revival comes. Ibig sabihin, lahat ng napapabilang sa teritoryong yun, they will run after the same Spirit wherein yung Espiritu na yun na nagkaroon ka ng intimacy, they will also chase after that Spirit. At hindi titigil doon yung intimacy. Pangalawa niya, the king now. Dahil nagkaroon ka na nung amoy, yung sabor na eto rin, para maintindihan din, ito mas naintindihan to ng mga mag-asawa. Kapag ka yung lalaki pag uwi niya sa bahay at yung misis niya mabango, kahit pagod siya, hindi niya sasabing inaantok ako.
Kasi alam niya yung amoy na yon. Pero pagka dumating yung lalaki sa bahay at yung amoy na yun nawala na sa bahay, magtataka yung babae, bakit parang wala na kong amor sa asawa ko? Kasi yung amoy na dating gustong-gusto ng mister mo, nawala sa bahay nyo. Bakit ko ginagawang ganon? Kasi eto yung nakatagong key, susi. Kung gustuhin nating magkaroon ng revival, it's the intimacy with the King Spirit. At sabi niya, the King hath brought me into His chambers. Ibig sabihin, kung noon, dinidesire mo lamang siya, dumating sa punto that He poured you His name. He given you His name and His ointment. Ngayon, gusto niyang magkaroon ng close koinonia. Ibig sabihin, yung experience na kasama siya. Na kapag ka nagkaroon ka ng experience na kasama siya, kasi yung hath brought me into His chamber, ibig sabihin, yung experience na yun, ikaw at siya, alam nyo na merong namagitan sa inyong dalawa. Hindi man nakikita ng iba or hindi man alam ng iba, pero ikaw na nandoon sa chamber of the king, alam mo na may nangyari. At ang epekto nun, yung territory, kung nasaan ka, will rejoice. Di ba gusto natin, let there be revival. That revival comes when intimacy begins. Ang epekto niya, we will be glad. Dalawa, glad and rejoice. Gladness means there is an inner joy. Yung joy na yon na hindi mo maipaliwanag kasi out of the belly. And yung rejoicing is the outer, yung outer na representation ng gladness na nandun sa loob. Kaya kung halimbawa, yung mga worship team natin, hindi, kapag ka nangyari to, hindi nila sasabihin kailangan sumigaw tayo, hindi. Because the gladness that is within, because of that intimacy, magpapakita. Hindi mo kailangan pilitin silang lumundag. Lulundag yan because hindi nila maitatago yung gladness, yung joy na nandun sa kanila once na nandun sila sa presensya ng hari. We will remember thy love more than wine. Ibig sabihin, yung intimacy na yon, hindi lamang niya bubuhayin yung territory. Hindi lamang niya tatawagin yung mga tao doon to run after him. Kundi magbibigay siya ng joy and gladness in that territory, and we will remember thy love. Ibig sabihin, hindi mo na kailangan pilitin yung taong mahalin ang Diyos. Hindi mo kailangan pilitin na mahalin ang sinusundan mong Diyos. Kasi mismo, dahil sa intimacy mo sa Kanya. Ay. Hallelujah. And the upright love thee. And if you are upright, at naranasan mo to. Kasi yung kanta natin kanina, ang ganda. Pero habang kinakanta, alam nyo, makikita mo, alam mo kung naranasan mo nga talaga, yung tinawag ka ng hari sa kanyang chamber, at nag-usap kayong dalawa. So to wrap up, kung gusto natin magkaroon ng revival, ang susi, desire, an intimate relationship
with the King Spirit. Kung gusto mong i-worship siya, the way to worship Him is to desire Him. Kiss me. Let Him kiss me with the kisses of His mouth. Now, sabi ko kanina pagkatapos, kapag ka naintindihan nyo yung sinabi ko, naintindihan nyo ba? Kapag naintindihan yung sinabi ko, so alam natin na yung pananalangin natin is dependent on the ointment and the name na magbibigay ng bango sa panalangin upang yung bango na yon. So alam natin, so meron akong binuksan, no, na ang pananalangin hindi sa pagandahan ng salita, padamihan ng sinabi, kundi pabanguhan sa harapan ng hari. So, gagawin natin, simple lang yung pananalangin natin. Gamitin natin, i-maximize natin yung oras. Paano mag-desire? Yun yung una nating pag-aralan. Pwede bang may konting music? Pwede niyong ilayo-layo yung mga upuan ninyo. Baka mahiya kayo na sabi ko nga kanina, to desire Him, dapat lahat ng nasa sayo. Let your name bring that fragrance. Let your name poured forth. Let your name be like an ointment na mabuhos sa amin ngayong gabi. And let your ointment give us sabor, a fragrance that you, O Lord, cannot reject. Let your name pour forth. Oh, draw
upang makatawag kami sa iyo. Sa bawat himla ng aming pagkatao, ninanais ka namin, dakilang Diyos. Na sa bawat pintig ng aming puso, nais ka namin. Nais ka namin kasama. Let him kiss me with the kisses of his mouth. For your love is greater than wine. Na yung kalapitan ko sa iyo, dakilang Diyos, hindi nasusukat ng bagay, hindi kayang sukatin ng salita, hindi kayang ipaliwanag ng simpleng bokabularyo. Dahil sa presensya mo, yung mga malalalim na talinghaga ng iyong pagkatao ay siya mong ipagkakaloob, ipapaliwanag, ipaparanas. Ikaw ang
bisig mo, Panginoon, ako ay himlay. Tamis ng iyong pag-ibig, nadarama ay langit. Sa piling mo, Panginoon, kailanman di ko pagpapalit. Iparanas mo ang katotohanan ng piling mo, O Diyos. Dahil ikaw ang aming ninanais. Na pag sinasabi namin, ikaw ang aming buhay. Dahil yun ang sinisigaw ng aming puso't damdamin. Na pag sinasabi namin, ikaw ang aming buhay. Dahil wala kaming pag-asa sa lahat ng aming nakikita, sa lahat ng aming naapakan, sa lahat ng aming narating. Ikaw ang nagiging pag-asa namin at tanging pag-asa namin. Na ang kabuuan ng aming buhay, ang kabuuan ng aming pagkatao ay naipapamalas ng ikaw. Dahil ayaw na namin, dakilang Diyos, na para lamang kaming naglalakad sa kawalan. Nais naming maranasan ka, na ang karanasan na yun, hindi lamang kami ang makinabang, bagkus pati ng aming teritoryo kung saan kami nakatayo. Yes, Lord. Bawat hibla ng aming puso, ikaw ang ninanais, ikaw ang ninanasa. Sinisigaw ng aming puso, ikaw ang aming buhay. Dahil yun ang aming ninanais. Na ang presensya mo na nandoon sa buhay na yun, maipamalas sa bawat kategorya, sa bawat sulok, sa bawat aspeto ng aming pagkatao, ng aming paglakad, ng aming pananalita, ng aming pagiging kami. Dahil hindi namin kailangang banggitin na kami ay Kristiyano, dahil ang pamumuhay namin ay makikita ng tao na ikaw ang siyang nabubuhay sa amin. Gusto ka naming papurihan at tinuro mo sa amin ngayong gabi na ang pagpupuri sa iyo is to desire you. Naisin ka upang ang kaluwalhatian mo, ang attribute mo na ikaw nga ay ikaw ang siyang makita at magmanifesto sa aming pagkatao. Upang sa gayon, walang puwang sa buhay namin, walang puwang sa pagkatao namin, ang kadiliman, bagkus ang presensya mo ang siyang manahan at laging nananahan na ikaw at ako mayroong koinonya, merong covenant, merong pagiging isa na naipapamalas hindi lamang sa buhay ko kundi sa lahat ng teritoryong kinalalagakan ko. Dahil ikaw ay ikaw nga.
bawat nasa ng aming puso na mas malaki kaysa sa pagnanasa sa iyo. Let the jealousy of our jealous God fight for all those things until you and you alone manifest in us. Dahil sinasabi namin, ikaw ang aming buhay. Sinasabi namin ang tamis ng iyong pag-ibig, pero kapag tinaliksik namin ang aming pagkatao, hindi namin tunay naranasan ang pag-ibig na yun dahil hindi ka namin kilalang lubos. At pag-asang tunay sa bisig mo, Panginoon, ako ay himlay. Tamis ng iyong pag-ibig, nagdarama ang langit. Sa piling mo, Panginoon, kailanman ika'y pagpapalit. Ikaw ang aking buhay at pag-asang tunay. Wala, O Diyos, wala. Walang bagay na mas malaki sa iyo sa aming buhay. Ikaw ang aming ninanais at ninanasan. Ikaw Tamis ng ang iyong nais namin pag-ibig, makapiling. At yung ituturo mo sa amin in that secret place, in that privacy of your chambers. sa piling mo, Panginoon, For in the chambers of the King, everything is possible. Yes, Lord. At pag-asang tunay sa bisig mo, Panginoon, ako ay Ikaw at ako in that chamber of the King, in that secret Tamis ng iyong place, in that secret place, in that space where time is immaterial, where all things doesn't matter. Bring me into that chamber where for you are the desire of my heart. Oh, that your fullness manifest. In this vessel whom you have moved, Ako ay himlay. Tamis ng iyong pag-ibig, darama ay langit. Sa piling mo, Panginoon, kailanman ika'y pagpapalit.
awit na bumutawi sa aming labi ay bunga ng pagiging malapit mo sa amin. Bunga ng nandoon sa lugar na ang tawag doon is chambers of the king. Because in the chambers of the king, walang pwedeng pumasok na hindi mo inimbitahan. Walang pwedeng makinig sa bawat salitang mamumutawi sa iyong labi. Dahil sa lugar na yun, isang sagrado, isang lugar na ikaw at ako lamang. At yun ang ninanais ko. Yung mga bunga nun, maraming salamat. Pero yung patuloy na may fellowship, may communion, may koinonia, ikaw at ako in the secret place. That is the longing. The longing. That's why draw me, O King. And let my testimony is that the King bring me into His chambers. That the true revival in our territory is made manifest. Na hindi namin hahabulin ang revival, kundi ikaw. Ikaw ang aming nanaisin hanggat lahat ng nasa sa amin ay nagmumukhang ikaw. Hanggang lahat ng aming nais ay ikaw. Puso kong lakas, isip at kaluluwa, Panginoon, minamahal kita.
presensya mo. Buong puso, buong lakas, isip at kaluluwa, Panginoon, minamahal kita. Ikaw ang aking buhay at pagkasang tunay. Sa bisig mo, Panginoon, ako ay hihimlay. Tamis ng iyong pag-ibig, nadarama ay langit. Sa piling mo, Panginoon, kailanman di ka'y pagpapalit. Natalakan mula sa iyo, kalakasan ko. Nais kong manahan sa presensya mo. Buong puso, buong lakas, isip at kaluluwa, Panginoon, minamahal kita. Ikaw ang aking buhay at pagkasang tunay. Sa bisig mo, Panginoon, ako ay hihintay. Tamis ng iyong pag-ibig, darama ay langit. Sa piling mo, Panginoon, kailanman di ka'y pagpapalit. Ikaw ang aking buhay at pag-asang tunay. Sa bisig mo, Panginoon, ako ay hihintay. Tamis ng iyong pag-ibig, nadarama ay langit. Sa piling mo, Panginoon, kailanman di ka'y pagpapalit. Ikaw, Panginoon, ikaw ang aking buhay at pag-asang tunay. Sa bisig mo, Panginoon, ako
dahil ipinagkaloob mo sa amin ang iyong pangalan. Kaya alam namin na ang fragrance na dala namin ay isang mabangong samyo sa iyong paanan. Ibuhos mo sa amin sa bawat oras, sa bawat pagkakataon ng aming buhay. The ointment and the name upang ang iyong bango na yon magkaroon ng samyo na ikaw, o aming Diyos, ay hindi mo nga tatanggihan. Pagkus tatawagin mo kami, kakasamahin mo kami in the private place of the King. In the place, sa lugar na yun. Na lahat ng nasa Diyos ay inilalantad mo sa amin. Nasa lugar na yon, bawat salita mo ay buhay. At ang buhay na yon, lahat ng hinahanap namin, hinahagilap namin noon, sila ang maghahagilap sa amin. Sila ang tatakbong palapit sa amin. Nasa lugar na yon kung saan ikaw at ako ay magkakaroon at nagkakaroon ng taimtimang malapitang koinonya, na ang mga bagay na hinahabol ko bago yun, lahat sila hahabulin ako. Kaya lahat, dakilang Diyos na naririto, nagre-representante ng bawat pamilya, magkaroon ng panibagong istorya ang kanilang buhay at kanilang pamilya. Dahil nakita nila na maranasan kanila in the chambers of the King. Yung kanilang hinahagilap na nagpasama ng kanilang pagkakilala sa kanilang sarili, nagpababa ng kanilang pagkatao. Mula sa gabing ito, in the chamber of the King, the story must change to reflect the glory of the King whom we met in His chamber. So Lord, our God, teach us more. Let Him kiss me with the kisses of His mouth. Maging nasain ka namin ng higit sa nagpapasaya sa amin. Na nasain ka namin higit sa nagpapatuwa, nagbibigay ng tuwa, nagbibigay ng encouragement sa amin. Hanggang ikaw ay tunay na mai-display, makita, mai-manifest namin. At yung kaluwalhatian, sa'yo lamang dahil ikaw ang siyang gagawa noon sa buhay namin.
At ang buhay namin na sinasabi namin, ikaw ang aming buhay. Ang buhay na yon ang magbibigay ng talinghaga sa bawat nakakakilala sa amin. Dahil mula sa gabing ito, ang istorya ng aming buhay ay magsisimula ng mas maganda, ng paganda, ng paganda. Pabuti ng pabuti. Padakila ng padakila. Upang ikaw mai-display, makita, at lahat ng nilalang makikita nga nila, ikaw ang siyang mabuti noon ay gumagawa nga sa ngayon. Kaya dakila ka, papurihan ka, dahil ang kaharian ay iyo, kaluwalhatian ay iyo, kapangyarihan ay iyo. Purihin ka, purihin ka. Amen.